Ito pa lang. Pag mahirapan ka, mas maganda gawa mo nang sinulid muna, itali mo konting sinulid, pipitanan pa. Parang kulang. Yung kain ng pusit dito sa ulo ng isda. Andito yung buntot, ilagay mo. Yan mga kapising, ito nga pala gagawa tayo ng saranggat. Ganito. Ito yung luma ko. Repair natin. Tutorial lang muna tayo kaya hindi tayo nakapalaot. Ito yung gagawin natin. Nakita nyo, luma na to, matagal na to. Pinaglumaan na to. Yan. Samahan nyo ako. Tingnan nyo kung paano gagawin yung sima o saranggat. Tara. Ayan. Shoutout mga kabising. Nandito may bago tayong vlog na ipapakita. Ito mayroon tayong tutorial paano magawa ng patapon o saranggat, tawag nila saranggat. Ito yun ang mga luma ko. Ito yun. Ito yung mga tingga na to, ginagamit namin ito lalo na kung malalim o hindi nga, kahit na hindi siya malalim, nasa 4 na dipa gumagamit kami nito para mabilis siya bumagsak. Ang pangit lang nito kung mababaw, katulad ng 1 dipa o 2 dipa, saka ang pagbigay mo nito, ang pagtapon mo hindi sa tamang control o pag ano ng agos ng dagat, mabilis ito makapag ano, sa bato o mabato ba. Pero ito maganda to sa bilisan ng kainan ng pusit. Itong pinakamaganda, mayroong tingga. Itong iba pumapalpak eh minsan. Ito sanay ako gumagamit ito, may tingga. Sa malalim 14 di pa kailangan nito. Yan ang gawin natin kasi madalian na to. Diyan tayo na gano. Ito yung mga luma ko, kawayan to kasi ginagamit ko ngayon aloy. Ang kaibahan sa aloy, matagal kinakalawang ang ganito yung taga. Ito naman yung gamit ko ng taga. Kaya nanghiram lang muna tayo dito dahil hindi tayo nakalimutan ko na pagbili. Wala talaga pambili. Ganun lang. Tingnan nyo yung ano ng sima ko. 563 hook. Yung number niya 563 dolphin. Hindi ko na makapakita yung mukha ko dahil kung ipakita ko yung mukha ko, malayo na siya sa ginagawa ko. Focus lang tayo dito. So ito ipakita natin. Ito naman, magawa tayo nito. Depende sa'yo kung ilang pirasong gawin mo. Tingnan nyo. Ito yung kalaki ang 563. Ito yung ginagamit sa mga long line fishing. Yan. Yan. Shout out sa nagpa tutorial. Maraming salamat sa iyong suporta. Kalimutan ko anong pangalan. Sige lang, i-ano na natin. Yan. Ito yun. Ito yung ginagawa ko para ito sa lalaki. Tingnan nyo Nandahan ko siyang hinihila. Nakita nyo na. Medyo may kahirapan din to sa baguhan. Bakit ito yung ginagamit ko tingga? Dahil ito hindi na gasgasan yung nickel nya. Pag long nose o plier, pag inipit mo yan, yung ano nya, nickel nya matanggal dali, mabilis kalawangin. Ang ginagawa ko naman, tinutulak ko naman siya ng ganito, padandahan, ingat lang para lang siya lalaki. Kita nyo, iba na yung ano nya. Layo naman.
Napawis na ako Iba na yung kalaki niya, di ba? Ito yung dati. Tingnan nyo. Hindi na siya parehas kalaki. Nakita nyo? Para maikot mo to, tanggalin mo to yung ano niya, yung stopper niya dito. Tanggalin mo lang yan, mabilis lang yan matanggal. Ganun lang. Yun. Putol na siya. Diretso tayo. Gagawa tayo nito ng, ang ginagawa ko ngayon 13 o 14 piraso. Sige. Okay, mag-alala kung maputol man, kaya maghanda kayo ng marami dahil minsan napuputol yung ito, napuputol yan. Sa akin easy lang to kasi dahil sanay na ako. Baguhan medyo mahirapan pa, pero pag masanayan mo na mabilis lang to. Yan. Inaangat lang, sabay itulak mo sa gitna ng kaunti, lumaki na siya. Siya dolphin, malambot lang siya. Meron namang iba, shark, dolphin o whale. Ang matigas lang yung mustad. Pero mabilis lang naman ang mustad pag sanay ka na, kaso lang maraming ma-reject nun. Pero kung maayos mo, maganito mo, matibay yung mustad. Pag hindi ka marunong masyado magtali ng ganito, lagyan mo ng epoxy upang yung dati ginagamit ko para hindi siya ikot-ikot yung taga. Ang ginagamit ko ang shoes glue. Pagtapos ko tali, pinapatakan ko ng shoes glue. Yan. Ito na mga kapising, mayroon na tayong tansi. Tapos na rin natin ang 13 pirasong siguro maganda yung gawin natin 14, no? Dagdagan natin isa 14 para mabigat-bigat siya. Yes, kaya nga ng kamayin din. Maliit kasi yung 163, maliit yung katawan, mabilis ng baluktutin, pero matibay siya sa kung marami yan. Ito na, ganito lang yung paggawa. 4 6 8 pa lang. Pag mahirapan ka, mas maganda gawa mo lang sinulid muna, itali mo konting sinulid para maayos mo. Pero sa akin, nasanay na ako, kaya ko na diretso na lang sa tansi yung itali ko. Yan, 14 piraso, kita nyo. Para sure, kahit na hindi masyado siya natalian, lagyan nyo ng shoes glue, mabilis, mas maganda. Pagtapos nyo tali, hindi yan maano yung tansi, basta kahit kung lagyan nyo ng shoes glue. Sa akin, sanay na ako, kaya ko na ito siyang talian. Kita nyo, ang dami. Taga ang ginagamit ko dati nung hindi pa ako marunong nito. Nung una ko talaga pamataw-pataw, nung nasa Iloilo pa ako, sa Carlis, Iloilo. Doon ko to na tunan sa Carlis, hindi dito sa Bantayan Island.
nung lumipat ako dito, maganda naman yung pisto, kaya dito ako nagpatuloy. Doon nga sa Carlis ano pa, yung bangka lang yung ginagamit ko, baruto. Dito na yung may makina. Kita nyo, ayusin mo na isa-isa. Ginagawa ko para pantay, dinadalaw-dalawa ko pang hila para nga ayusin mo siya. Higpitan mo siya nga, hindi siya matanggal. Saka mo na siya ayusin isa-isa. Ang iba ginagawa, lagyan sinulid para magpantay. Talian sinulid muna bago tansi para hindi siya tatalon. Sa akin sanay na ako sa ganito. Okay lang kahit walang sinulid. Kaya ko siya higpitan. Kita nyo, dikit-dikit yan sa ano. Naayos ko siya. Isa na lang ang hindi nakaayos. Yan. Kaya yun, talian mo na. Ano mo na lang, higpitan mo na siya pagtali. Ganito lang ako magtali. Ang kawayan naman, maiksi lang to. Hindi naman ito mataas kasi kailangan maliliit lang kasi yung patapon mo. Hindi yung malalaki talagang dawian ng gamitin mo, yung maliliit lang. Lalabas yung sima. Okay na. Yan. Pag ganyan, nakatali na siya ng ganyan, saka ko na siya ayusin. Pero tatalian ko pa siya dito sa loob. Hindi, wala pa siyang tali dito. Diyan ko siya ayusin. Tingnan nyo kung gaano lang kataas. Iksi lang. Hanggang dyan lang, no. Yan lang ang kawayan niya. Ayusin na natin. Diyan na natin siya. Ayusin isa-isa. Yan. Isa-isa naman. Yung taga na talaga, yung sima na. Kanina yung dito yung inayos natin, ngayon dito naman sa pero gumagalaw talaga to, pero kung lagyan nyo ng fuse glue, hindi talaga to gagalaw. Mapix mo to. Yan, diba? Ganda na. Ay, ito pa pala. Ganda daw, pero di naman. Pero pa palang ano. Yan, lambot pa. Di pa kasi siya ano, totally nga nahigpitan. Higpitanan pa. Parang kulang. 14. Tali siya dito sa baba, itali ko naman siya dito sa taas para mas steady siya. Para hindi siya gagalaw kung hindi mo mahigpitan na maayos, magamit ka na lang ng fuse glue. Pwede rin epoxy. Depende sa'yo. Kasi pag ganito, gagalaw talaga siya kasi hindi yan katulad nung stainless nga 2 piraso, binaluktos di yan gagalaw. Pero hindi mainam yung stainless. Dati ginagamit ko yan stainless, walang sima. Maraming palpak.
Totoo lang. Pumapalpak pa nga itong may sima, yun pa kayong stainless. Ito pag sanit mo, okay na. Kahit bitawan mo, hindi na matatanggal kasi may sima. Pero yung stainless, pag bitawan mo, sigurado alis yun. Matatanggal yun. So hindi to agad-agad maano, kasi hindi katulad ng stainless, kaya to mag-angat. Isa-isa ko na siya. Ang bongbong. Ito lang paining. Yan, matigas na mga kapising, hindi siya masyado gumagalaw. Tigas na siya. Pero kung gusto niyo talaga ngayong hindi gumagalaw, papatakan nyo lang ng shoes glue dito. Patitigas lang yan dyan. Ito nga pala ang nylon ay numero 10. Mas maganda yung maliit yung tanse para mahigpit siya. Hindi makapahigpit yung yung tawag nito, malaking tanse. Gagamit tayo ng malaking, yung reserva natin. Yan. Pasok na siya dyan. Yun. Mali. Yung ano pa.
bigat siya. Sumitingga siya. Ito yung pag ano, pag sa buntot mo unahin paglagay. So pag dito yung bunganga, talian mo yung bunganga bago itali dito. Kasi yung kain ng pusit dito sa ulo ng isda. Andito yung buntot, ilagay mo. Kaya nga sabi ko hindi malaki masyadong lawian. Kung malaki, matago tuan, taga. Makita nyo sa mga vlog ko, kita nyo yung patapon ko na pinapakita ko. Maliit lang siya. Sakto lang siya dito, yung bunganga niya. Dito nga side. Yan. Yan mga fishing, sana na iwanagan kayo sa aking paggawa ng saranggat. Ayan, maraming salamat and God bless.